alamin po natin ang update kaugnay pa rin ng Bagyong Waning mula sa Pag-asa. Makakusap po natin si Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ginoong Perez. Magandang hapon din, Jiggy. Sa ngayon, patuloy nga tayo nagmamonitor. Opo, at Yes. Okay po. Go ahead po, go ahead. Apo, sa ngayon, patuloy nga tayo nagmamonitor sa Bagyong Siwaning at kanina 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 1,150 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon nakataas din ang storm signal number 1 sa Batanes Group of Island at yung lugar na yun, within the 36-hour period, asahan po natin na posibleng makaranas ng mga pag-ulan at occasional na mga pagbugso ng hangin. Dito naman sa Metro Manila, wala pang direct effect ang nasabing bagyo. Subalit, habang papalapit po ang weekend, inasa natin na gaya nga na nabanggit nila, patuloy itong magpapaybay ng habagat na posibleng magdulot ng mga light to moderate rain showers and thunderstorms dito sa western section ng Luzon kasama ng Metro Manila simula po sa bukas ng hapon hanggang weekend. Yung itong Bagyong Waning, meron ho bang tsansa na parang mag-iba pa siya ng direksyon gaya po ng ibang mga nararanasan natin mga bagyo na hindi naman nagla-landfall pero nag-iba siya ng direksyon? Ano po ang pananaw nyo rito? Yes, sa ngayon na nakikita po nating senaryo, malaki ang chance nito na patuloy na kumilos sa direksyong west-northwestward patungo dito sa may bandang extreme northern Luzon, Taiwan area. So, within the next 2 to 3 days, asahan po natin yung posibleng pagkilos ng bagyo dun sa dalawang nabanggit nating lugar. Gayunpaman, kung magkaroon man po ang pagbabago sa lakas, paulan na dulot nito at direksyon ng pagkilos nito ay patuloy po tayo mag-update. Every 6 hours po, nagpapalabas ng severe weather bulletin ng Pag-asa. Gaya ngayong hapon, nagpalabas tayo alas 5, mamaya uling alas 11 ng gabi, magpapalabas po tayo ng weather bulletin hinggil sa Bagyong Siwaning. Yung posibleng dami ng ulan na maaring dala rin po ng waning at maging epekto ng habagat, nakikita nyo na po ba sa mga equipment ng Pag-asa? Sa ngayon, napakalayo pa po ng bagyo at yung inaasa natin mga paulan nito ay aabot na hanggang 10 to 25 mm per hour. So heavy to intense rains po ang classification yan sa loob ng 800 km diameter ng Bagyong Siwaning. At sa mga dating araw, gaya na banggit natin na posibleng pag-ibahin nito yung habagat, dito sa western section ng Luzon, including Metro Manila, inaasahan po natin na ang initial outlook natin, light to moderate rains na paulan ang posibleng maranasan natin beginning Thursday afternoon or Friday morning parating ng weekend. So, light to moderate rains, that would be from 2.5 hanggang 7.5 mm per hour. Pero pwede pa rin po mabago yung sitwasyon habang papalapit itong bagyo dito nga sa Batanes, Taiwan area po. Opo, at pinaka mainam maging ready pa rin, maging handa pa rin itong ating mga kababayan. Ano po? Tama po sila. Patuloy po mag-monitor sa update natin sa Bagyong Siwaning para po kung magkaroon nga po ng pagbabago sa warning signal sa itatas ay updated po yung mga kababayan natin. Maraming po salamat sa Ginoong Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Salamat po.